na. Oh, kasi sabi nila may dugo raw ni Maria si Jesus eh. Wala ako. Oh, kung may dugo ni Maria si Jesus, makasalanan din si Jesus. Diba? Kasi yung dugo ni Maria, madumi. Oh, kaya, praise God. Kaya, hallelujah, kailangan siyang ipanganak according to the law. Naintindihan niyo ako? According to the law, kailangan ipanganak siya ng babae. Praise God. Hindi kasi pwedeng masira yung kautusan. Pero, praise God, kinakailangan magkaroon ng panibagong dugo. Hindi dugo ng Hudyo, hindi dugo ng Hentil, kundi dugo ng Diyos para ma-fulfill yung hinihingi ng kautusan. Oh? Praise God. Hallelujah. Kaya anong ginawa ng Diyos? Gumawa siya ng sarili niyang dugo at doon sa dugong yun nanahan ng Diyos at ibinubo niya yun saan? O, doon sa cross ng Kalbaryo. No? Kaya kung makikita niyo doon sa cross of Calvary, may dalawa rin. May dalawa siyang kasama. Ano yun? Praise God. Yun ay testigo. Diba? Kasi kapag maghahabala ka, kailangan ng dalawang testigo. Kaya merong isang nasa kanan, merong isang nasa kaliwa. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, sabi nga, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometimes were disobedience, when once the long-suffering of God waited in the days of Noah while the ark was preparing, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. No? Praise God. Kaya nga, hallelujah. So, tinanggap ni Jesus yung mga kasalanan, kaya nga, imbis na tayo ang parusahan, siya yung namatay. Pero, alam niyo mga kapatid, kahit namatay si Jesus, kung wala yung dugo, walang kabuluhan. Maraming namamatay para sa pananampalataya. Pero ang hinihingi kasi, dugo. Hallelujah! Kaya binubo niya yung dugo niya, at nung nabubo na yung dugo, hallelujah, sabi na, di ba, pumunta siya, nanawag siya. He went and preached. No? Narito yung katawan niya, pumunta siya rito sa Abraham's bosom. Nakita niyo ito yung mayaman. Ang pangalan ng mayaman, yung binatang mayaman, tapos narito si Abraham. Naroon si Lazarus. Praise God. So sa pagitan nila may bangin. Praise God. Hallelujah. Yan yung Hades na tinatawag. Praise God. Dito sa lugar na to tinawag din itong paradise. Praise God. Tinawag din itong paraiso ng Panginoong Hesus dahil sabi niya doon sa, di ba yung nasa kanan niya? Sige, sa araw na ito, isasama na kita sa paraiso. Praise God. Kaya nung bumaba siya rito, sabi nga gano'n, by which also he went and preached unto the spirit in prison. Pumunta siya rito sa Hades. Ang dugo ng mga hayop, hindi ito makapagpalaya sa kaluluwa. Nasundan niyo ako mga kapatid, hindi yan kayang mag-alis ng kasalanan. Ang mga dugo ng hayop, tinatakpan niya lang yung kasalanan. No? Kaya nung pumunta na rito ang Panginoong Kristo Jesus, may dalawang testigo. Bakit? Para patunayan na yung dugong inaantay nila Abraham ng mga Old Testament saints ay nabubo na. No? Kaya pagpunta niya sa Hades, praise God. Hallelujah. Ano sabi nga sa Revelation chapter 1 verse 18? I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And have the keys of the hell and of the death. No? Kaya pagpunta niya rito, mga kapatid, kinuha niya yung susi. Binuksan niya yung Hades. Hallelujah. At pagkabukas niya nga ng Hades, Matthew 27, 50, 51, 52, hanggang 53, sabi nga, Jesus, when he cried again with a loud voice, yielded up the ghost, and behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to the bottom, and the earth did quake, and the rocks rent,
And the graves were open, and many bodies of the saints which sleep arose and came out of the grave after. Tingnan niyo mga kapatid. No, after his resurrection and went into the holy city and appeared unto many. So pumunta siya sa Hades. Praise God. Dala niya yung dalawang witness, yung dalawang testigo. Hallelujah. Oo nga, oo. Yan yung kordero ng Diyos na nagbubo ng kanyang dugo. Hallelujah. Kailangan ng dalawang witness eh. So pagpunta nila ro sa Hades, anong ginawa niya? Hallelujah. Sabi nga sa aklat ng awit. Diba? Ang tanong nga, hallelujah, nung isinasa drama nga yan ni, sabi nga, nung dumarating na siya, kumakatok siya doon sa pintuan ng Hades, sabi niya, sino yan? Tinatanong ng mga demonyo. Sabi niya, the King of Glory. Hallelujah. Pagbukas ng demonyo ng pinto, tinadyakan niyang gano'n. Inapakan, kinuha yung susi. Hallelujah. Praise God. See, kala ni Satanas, di ba? Kala ni Satanas, hallelujah, natalo niya na si Jesus dahil naipako niya sa krus. Ang hindi alam ni Satanas, yung kamatayan ang nagdala sa kanya para makuha yung susi. Naintindihan nyo? Makuha yung susi ng Hades. Diba? Kaya nga minsan natalakay na natin, praise God, anong magagawa sa atin ng kamatayan? Ang magagawa sa atin ng kamatayan, dalhin tayo saan? Sa langit. Kaya sabi ni Pablo, Death, where is your sting? Hallelujah. Noon takot na takot tayo sa kamatayan. Yung pala ang kamatayan. Sabi nga, praise God. Hallelujah. Sabi nga sa message, ang kamatayan, yan po'y parang, yan yung, sabi nga na natin, yung, ano ba yung mga malala, yan yung limousine. Yeah? Yan yung limousine mo, papunta sa langit. Imagine. Hallelujah. Dati takot na takot tayo, yung pala, yun lang ang magagawa ng kamatayan sa atin, no? Praise God. Kaya sabi niya, pagkatapos noon, bumaba siya, kinuha niya yung susi, and sabi nga gano'n, the graves are open, came out of the graves after, no? Kaya nung mag-resurrect ang Panginoon, hallelujah, kasama niya na to. Itong mga Old Testament saints, lumabas sila, pumunta sila saan? Sa Jerusalem, sa Holy City, pumunta sila ron, naglakad-lakad sila. How many days? 40 days. And 40 nights. Kaya nga dyan nakuha yung mga, yung sa mga padasal, di ba? Praise God. Nung Katoliko tayo, meron niyang 40 days and 40 nights eh. Pagkalipas ng 40 days and 40 nights, nagpapakain uli. Sabi nga nila, yung patay pag namatay, hindi niya alam na patay siya. Kaya 40 days and 40 nights, pag-gala-gala yan. Kasi nakita nila sa scripture yan eh. Pag-gala-gala si Jesus eh. 40 days and 40 nights. No? Praise God. Pagkalipas ng 40 days and 40 nights, doon lang malalaman ng patay na pala siya. Praise God. Kaya may padasal na naman yan, di ba? May party na naman yan eh. Kainan na naman yan. Hallelujah. See? Kaya nga, alam natin yan. Di ba? Dahil this is a Catholic country. Kaya pag namatayan ka, magastos. Pag pinanganak ka, magastos. Pag namatay ka, magastos. Di ba? Pag ikaw din namatayan, magastos. Lahat magastos dito. Praise God. Pero pag Kristiyano ka na, pag pinanganak ka, okay lang. Walang gastos yan. Pag kinasal ka, wala pa rin gastos. Pag namatay ka, wala pa rin gastos. Hallelujah. Di ba? Dahil pag namatay ka, hindi natin problema yung pumasok sa lupa. Ang problema natin kung paano ka lalabas sa lupa. Yeah? Praise God. Hallelujah. Kaya nga hindi tayo masyadong concerned sa mga memorial plan. No? Praise God. See? Kaya sabi ko nga, kahit saan ka na mailagay eh. Di ba? Kahit ilagay ka sa Manila Memorial, Makati Memorial, anong memorial dyan? Jupiter Memorial o Mars Memorial, Marsil o kung ano yan. No? Praise God. Hindi mahalaga kung paano ka papasok sa ilalim ng lupa. Ang mahalaga kung paano ka lalabas. Praise God. Kaya nung mag-resurrect ang Panginoon, kasama na yan, di ba?
Hallelujah. Oh? Praise God. See? Thank you, Jesus. Sabi nga gano'n, no? Ephesians chapter 4, verse 8, sabi nga, wherefore he said, when he ascended up on high, he led captivity captives and gave gifts unto men. Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth? He that descended is the same also that ascended up far from above all heavens, that he might fill all things. No? Kaya after 40 days and 40 nights, di ba? Praise God. Habang nakatingin yung mga alagad, umangat ang Panginoong Kristo Jesus, di ba? Praise God. Kasama niya na yung mga nasa Hades. Yung Old Testament saints. So tandaan nyo, 3 bahagi yung Hades. No? Yung isa, kung nasaan yung binatang mayaman. Ikalawa, yung bottomless pit, yung pagitan. Ikatlo, nandoon yung Abraham's bosom na tinatawag din paraiso. Praise God. Yung Abraham's bosom na yon, ngayon, wala nang laman yun. Inalis na lahat ng mga kaluluwa ron. Praise God. Sana sila dinala? Souls under the altar. Praise God. Inangat na sila ng Panginoong Kristo Jesus. Hallelujah. Sabi nga, he led captivity captives, tapos nagbigay siya ng gift sa mga tao. Ano raw yung, praise God, ano yung gift na yon? Nagbigay siya ng apostol, ng prophet, propeta, nagbigay siya ng pastor, ng evangelist, ng teacher. Yan po yung gift ng Diyos sa tao. Naintindihan niyo ako mga kapatid? Praise God. Kaya mga manggagawa, yan ay gift ng Diyos sa tao. Kaya lagi sinasabi, ang manggagawa, yan po ay nagpapagaan ng buhay ng tao. Hindi pabigat. Praise God. Kaya nga pag nakarinig kayo ng mga manggagawa na walang ginawa kundi problemahin tayo, there is something wrong. Then itong gawain na to, naintindihan nyo mga kapatid, praise God. Yan ay magiging, kaya nga tinatawag na sanctuary. Pag tinawag mong sanctuary, praise God, doon ka magpapahinga. Hallelujah. Kaya pag dumarating tayo rito, hallelujah, marami tayong problema sa bahay, pagdating natin dito, nare-refresh yung isip natin. Hallelujah. Nagkakaroon tayo ng panibagong pag-asa, nagkakaroon tayo ng panibagong, praise God, kalakasan. Hallelujah. See? Kaya nga pag ganyan na nararamdaman natin, titiyakin ko sa inyo, praise God. Hallelujah. Ayaw natin na hindi makakadalo. Di ba? Praise God. Bakit? Hallelujah. See? Dahil nga napupuno tayo ng kalakasan. Praise God. See? Yan yung kautusan. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ituro tayo sa biyaya. Ibinigay ng Diyos ang kautusan para ang buhay natin ay maging maayos. Without law, tandaan nyo mga kapatid, pag walang kautusan, walang kaayusan. Imagine kung wala tayong church order, di ba? Habang nagsasalita si pastor, tatayo kayo dyan, maglalakad-lakad kayo, hallelujah, na para bagang walang tao rito, di ba? Habang nagsasalita, may kumakain, may umiinom. Ano mangyayari? Praise God. See? Kaya nga may law. Kaya ibinigay ng Diyos yung law para magkaroon ng kaayusan yung buhay natin. May law sa isip mo, may law sa mata mo, may law sa panlasa mo, may law sa kamay, sa paa, sa buong katawan natin may law. May law simula sa buhok, di ba? Hanggang sa kuko, sa talampakan. May law yan. Praise God. Di ba? Kaya nga, hallelujah. Tingnan mo, sabi nga, ano sabi ng prophet nung nakita niya yung preview ng, may naglalakad na babae doon na ang takon ay pagkataas-taas, di ba? See? Hanggang montik tuloy mahiwalay doon sa linya. Praise God. Kaya sabi ko sa simula, sa bunbunan hanggang sa talampakan yan, may law. Kaya kayong mga sister, huwag kayong magsusot ng malalaking takong. Di ba? Yung matataas na takong. Di ba? Huwag kayong mahiya sa height nyo. Praise God. Blessing ng Diyos yan. Alam ng Diyos. Praise God. Yung mabuti sa atin. Hallelujah. Praise God. Kaya,
binigyan tayo ng law. Praise God. Oh, ang law hindi pabigat. Oh, ang law ang magdi-differentiate sa atin. Ito ang magpapakita. Oh, magpapakita sa atin at sa mga tao na nasa labas. Oh, praise God. At ang law ay banal. Kung ang law ay banal, magpuproduce ito ng kabanalan. Ang law ay mabuti, magpuproduce ito ng mabuti. Ang law ay puno ng katwiran, magpuproduce ito ng katwiran sa buhay mo. Oh? Praise God. And that is the law. Amen? Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Can I call on the musicians? Awitin nga natin, Homecoming Week. These are basic things, okay? Mga kapatid, mga basic, sa mensahe ito yung mga basic na pag-aaral. Nulit ko, kaya ko lang ito binibidyo, dahil nga sa mga seminars na ginagawa nga namin, hinihingi po ito nung pag natatapos kami mag-seminar, sabi, Pastor, pwede ba mahingi lahat ng notes mo? Kahit na maibigay ko lahat ng notes ko sa kanila di ba? Praise God. Hindi rin nila maintindihan dahil naka-code Ako lang minsan nakakaintindi. Praise God. Kaya sinagawa natin ito. Kung meron kayong mga kaibigan na mga bago, sabihin nga natin, magandang ibigay ito. Praise God. Dahil mga basic lang ito. Serpent seed, original sin, what is law, praise God. Tutuloy-tuloy natin hanggang pumasok tayo sa Godhead. Then, medyo i-refine natin yung Godhead. Yung Godhead na panglahatan at saka yung Godhead na pang-message. Praise God. See? Hallelujah. Pag sinabi natin panglahatan, general lang. Pero pag sinabi sa message, medyo i-refine natin ng konti. Gusto ko lang makita natin simula doon sa dugo. Praise God. Hanggang doon sa River Jordan, hanggang doon sa eternity. Praise God. Hallelujah. Makikita natin, masarap minsan pag-aralan yung Bible Praise God. Kaya natutuwa ako. Sabi ko nga, kaiba message. Hallelujah. Minsan, tinitaken for granted natin. Minsan, hindi natin naintindihan na tayo lang ang merong ganitong napapakinggan. Praise God. Hallelujah. So magpipray lang tayo na laging buksan ng Diyos yung isip natin, yung pandinig. Hallelujah. So praise God. Huwag tayong uhusga kahit kanino. We have no law but love, okay? We have no membership but fellowship. Praise God. Kaya ganyan lang gagawin natin. Kung nakikita nyo yung brother o sister, sabi nga natin, mahina o nangihina, lagi lang natin pagpipray. Huwag tayo yung aabot dun sa holier than thou. Praise God. Kung nakikita natin yung sister na ganun pa rin ang ano niya, o yung brother ganun pa din, pag-pray nyo lang. Pag-pray nyo lang. Na baguhin to ng Diyos, then baguhin din tayo ng Diyos. Naalala ko kasi noon, praise God. Laging pag nangangaral ako, nung wala pa rin ako sa gawain noon, hindi pa ako manggagawa, pag nagsishare ako, nagagalit ako pag ayaw sumunod. Hanggang minsan, talagang sabi ko, bakit ayaw yung sumunod? Ang tigas ang ulo ninyo. Then, kinurek ako doon ng Diyos. Sabi niya, hindi kasi sila ang gusto kong mabago, kundi ikaw. Kasi minsan, pag nasa Panginoon tayo, yung mata natin matalas Diba? Nakikita natin yung mali nung katabi natin, yung mali nito, mali niyan. Praise God. See? Hallelujah. Ganun katalas ang mata natin. Sensitibo tayo sa mga mali. Na hindi natin nakikita. Minsan, tayo ang binabago ng Diyos. Praise God.
Na kapag nakakita ka ng mali dun sa tao, hindi yung sasang-ayunan mo, kundi, praise God, pagpipray mo siya, sabihin mo lang sa kanya na kaya kang baguhin ng Diyos. Kaya kang baguhin ng Diyos. Oh? Praise God. Kung yung sasabihin na, inom ka ng inom, alam mo ba, anong mangyayari sa'yo dyan? Pupunta ka sa impyerno. Hallelujah. Huwag ganon. No? Hallelujah. Praise God. Kaya, sasabihin mo lang, lalo ngayon, napakasarap mag-share ngayon dahil nakikita nga nila, maski Japan na pagkaunlad-unlad, hindi nila nakaya yung mga naganap sa kanila. Praise God. Yung magandang bait yun di ba? Magandang pagkakataon niya, nasasabihin sa mga kaibigan nyo, mga mahal nyo sa buhay. Tignan nyo. Praise God. Tignan nyo siguro yung mga iba dyan, may ari ng pagkaganda-gandang bahay, mga ano, pero isang tsunami lang. Diba? Praise God. Kaya ang sabi nga ng Biblia, maglulundagan yung mga, praise God, magkakaroon ng great earthquake. Nasa dyaryo, nasa ano kasi, natatawa nga ako kino-quote na nila yon. Sabi, magkakaroon ng great earthquake, hindi magbibigay ng liwanag yung araw, yung buwan, magkukulay dugo, pagkatapos yung mga bituin may uhulog parang mga bubot na bunga. Praise God. See? Pagkatapos sabi nga, yung mga isla lulubog. Hallelujah. Nung binabasa ko nga, pag binabanggit na, yung mga isla lulubog. Hallelujah. Sabi ko, ang pangalan pa naman nito, Republic of the Philippines Island. Pag tinagalog mo, Republika ng Pilipinas ng mga isla. Ako sigurado talaga lulubog tayo. Anong itatayo mong building? Di ba? Anong itatayo yung magagandang bahay? Praise God. Pero inulit ko, wag maging hindrance yun. Kung meron kayong blessing, magpatayo kayo ng bahay. Huwag niyo sasabihin, wala, sabi naman ni Brother Nestor, lulubog. Hallelujah. Ang gusto ko lang sabihin, kahit na may maganda tayong bahay, kahit wala tayong bahay, basta nakahanda tayo. Amen? Hallelujah. Naniniwala ko yan, pag lumubog ito, ano naman mangyayari sa atin? Aangat naman tayo. Habang lumulubog ang Pilipinas, iangat naman tayo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Awitin natin itong awiting ito. Amen? Hallelujah. Homecoming week. Thank you, Jesus. Upon our journey here below, we meet with pain and love. Sometimes there is a crown of thorns, sometimes a heavy cross. The dreary road to Calvary, the beaten rolling sea. But what's inside those gates of pearl will be worth everything. Amen. Hallelujah. And we're inside the gates of pearl, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps a thousand strings. We'll sing and shout and dance about the land of royalty. We'll have a land of coming peace, the first 10,000 years. The shadows now begin to fall. The time is growing nigh, when Christ our Lord shall come again, like lightning from the sky. And while we wait and suffer here, praise God, we shall then see. For one week through those gates of pearl will be worth everything. And we're inside the gates of pearl, we'll have a heart that's made of gold, perhaps a thousand streams. We'll sing
blood of God's own Son, to save and sanctify. How wondrous people for His name, and they are called the bride. Thou here neglected and despised, one thing the Lord will bring. His chosen ones within the gates, and that's for everything. Amen. Hallelujah! Hallelujah! And we're inside the gates of earth, we learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. We'll sing and shout and dance about the land of royalty. We'll have a grand homecoming with the first 10,000 years. When we're inside the gates of earth, when we're inside the gates of earth, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. We'll sing and shout and dance about the land of royalty. We'll have a grand homecoming with the first 10,000 years. Isang paimen, hallelujah! When we're inside the gates of earth, we'll learn a lot of things. We'll have a heart that's made of gold, perhaps 1,000 strings. We'll sing and shout and dance about the land of royalty. We'll have a grand homecoming with the first 10,000 years. We'll have a grand homecoming with the first 10,000 years. Amen. Hallelujah. 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 Oh, sabi nga rito, when we're inside that gates of pearl, we'll learn a lot of things. Oh,